Dumating sa eksena si Jeonggi Huang habang sinasabi na bago sila umalis kahapon, dumalaw ang Plum Blossom Swordsman ng Mount Wasek sa lugar na ito, at napagpasyahan kong tanggapin ang kanilang alok, na tahimik ang paligid nang magtama ang kanilang mga mata. Kapwa nauunawaan ang kahulugan ng sitwasyon kahit hindi na kailangang magpalitan ng salita. Simple lang, naisip ni Dan Yasong, ayokong mag-aksaya ng oras dito, hindi ko na kailangang pakinggan ang mga mabababaw nilang paliwanag, malinaw ang lahat. Isa itong kahilingan mula sa Plum Blossom Swordsman Clan, basag ni Jeonggi Huang sa katahimikan, ang responsibilidad sa pagkansela ng kontrata ay nasa transportasyon ng mga kalakal, kabilang ang bayad sa komisyon, ibabalik ko sa iyo ang 3 beses ng down payment, para mapanatili ang laban sa mga dragon ng nayon, naisip ni Dan Yasong, kailangan niyang tapusin ang isa pang misyon at maging mas malakas, biglang lumitaw ang isang mensahe mula sa sistema, misyon? Matagumpay na tapusin ang escort mission ng ahensya sa transportasyon ng mga kalakal, time limit, hanggang sa pagtatapos ng escort mission, gantimpala kapag nagtagumpay, spirit animal, parusa sa kabiguan, matutulog ng abnormal ng 3 araw at hindi makakagalaw, mga gantimpala, inventory, samgen, at footwork, malaking tulong ang mga bagay na ito sa akin, naisip niya, pagkatapos, tumingala siya at nagtanong, pwede ko bang ipagkatiwala sa iyo ang isa pang pakiusap? Tumaas ang kilay ni Jeonggi Huang at sinabi, kung tatanggapin namin yung bago mong kahilingan, hindi na sana namin kinansela ang iyong kahilingan sa simula pa lang. Bahagyang ngumiti si Dan Yosong. Hindi naman ito ganoon kahirap. Ang gusto ko lang ay maibalik sa akin ang package ng perang ito pabalik sa akin. Napakunot nua ang lalaki. Seryoso ka ba? Oo, sagot ni Dan Yosong. Babayaran kita ng isang niyang sa pagtanggap ng misyon at gagawin mo lang ay ibabalik sa akin ang pera. Naguluhan si Jeonggi Huang sa nagyayari pero tinggap niya din ang misyon. Ang presyo ay 1 yang, sagot ni Jeonggi Huang, tinanggap ang package mula sa kamay ni Dan Yosong at saglit itong ininspeksyon bago muling ibinalik. Heto na, package na ibigay na. Kinuha ni Dan Yosong ang package, at ang lalaki ay tumango. Tapos na tayo. Biglang lumitaw ang isang system message. Misyon kumpleto. Natapos mo ang iyong misyon. May gantimpala ka. Oo. Sagot ni Dan Yosong na may kasiyahan sa kanyang boses. Salamat. Isa pang mensahe ang lumitaw. Misyon kumpleto. Nakuha mo ang spirit animal. Habang umaalis si Dan Yosong sa silid, sinundan siya ng tingin ng lalaki. Dan Yosong, sabik ka lang bang magkaroon ng pagkakataong makipagpalat sa akin? Ika niya. Sa labas, lumiwanag ang mukha ni Dan Yosong sa tuwa. Nagawa ko. Bulong niya sa sarili. Sinubukan ko lang, at nagkaroon ako ng gantimpala. Muli siyang tinamaan ng isang mensahe. Gantimpala, nakuha mo na ang spirit animal sa iyong inventaryo. Inventaryo, mahinang sabi ni Dan Yosong. Ito pala ang nakuha ko matapos talunin si Chorang Yong pero nasaan ito? Samantala, isang anino ang nagmamasid sa malayo, naninangkit ang mga mata sa galit. Lahat ng ito, dahil sa kanya, pabulong niyang sabi. Ngayon, maaari ko nang palitan ang kamay kong nawala sa halagang 40 milyong yang, pero ang pinsala ay nagawa na. Lumingon-lingon siya, hinahanap si Dan Yosong. Ngunit, bigla itong naglaho. Bumagsak ang kanyang balikat sa gulat nang biglang lumitaw si Dan Yosong sa harapan niya. Ano ang balak mong gawin? Malamig na tanong ni Dan Yosong. Nanlaki ang mga mata ng lalaki. Anong? Lumapit si Dan Yosong, puno ng awtoridad ang tinig. Huwag mong isipin na makakalimutan ko ang ginawa mo, kahit pa tinapos na ito ni Taegon Chian. Hindi ko alam kung ano pang balak mo, pero kung may problema ka sa akin, sabihin mo ng harapan, duwag. Huwag mo nang subukan panggalawin ang mga kaibigan ko. Bahagyang nanginag ang lalaki, nag-iisip. Heto na siya, mas malakas kaysa noong huling nagkita kami. Nauutol niyang sinabi, naiintindihan ko na. Binitiwan siya ni Dan Yosong, matalim ang mga mata. Pwede ka nang umalis. Pero babantayan kita. Umatras ang lalaki, hindi makapaniwala sa nangyari. Hindi ka panipaniwala, kailan nagkaroon ng ganitong agwat sa lakas namin. Napuno siya ng inis at tumitig kay Dan Yosong. Ano bang ginawa mo? Ano ang pinagkaabalahan mo sa lahat ng panahong ito para maging ganito kalakas? Nagkibit balikat si Dan Yosong. Hindi ko alam. Baka swerte lang.
Naningkit ang mga mata ng lalaki sa matinding inis, hayop ka. Mabilis niyang hinugot ang espada at sumugod sa biglaang pag-atake. Tingnan natin kung hanggang saan ang swerte mo. Ngunit sa isang iglap, mabilis na sinunggaban ni Dan Yosong ang kanyang kamay habang nasa kalagitnaan ng pag-atake at pinaikot ito, kasabay ng isang matalim na suntok. Tingnan natin kung hanggang saan ang swerte mo, ani Dan Yosong, may bahagyang ngisi. Bagsak ang lalaki sa lupa, nanginginig at hindi makapaniwala sa bilis ng pangyayari. Tangina, naisip ni Dan Yosong. Masyado yatang malakas ang suntok ko. Nagkagulo ang mga taong nanunood, mabilis na nagsitakbuhan sa takot. Dan Yosong. May tumawag mula sa likuran niya. Napatingin siya at napansin ang isang taong may dalang kahon. Inventory. Baka parang ganyan ang itsura nito. Mabilis na naglaro ang isip niya. Ang mga gantimpalang nakuha ko sa ngayon ay hindi pa ganoon kalaki, baka pareho lang din ito. Pero paano kung mukha rin itong status window ko? Huminga siya ng malalim at inusal, inventory, buksan. Sa isang iglap, natagpuan niya ang sarili sa isang kakaibang espasyo. Napalinga-linga siya, namamangha. Ito ba ang inventaryo ko, o ang gantimpala mismo? Napatingin siya sa isang bagay sa loob ng inventaryo at kinuha ito sa kanyang kamay. Isang itlog ng spirit animal. Ngunit tila masyadong maliit ito. Biglang lumitaw ang isang system message. Spirit egg basagin ang itlog na ito upang makakuha ng isang random na spirit animal. Napangisi si Dan Yosong. Binuksan ko na ang itlog ni Yan Kang noon, kaya hindi na ito magiging problema. Walang pag-aalinlangan, binali niya ang itlog. Sana isang hayop ito na marunong mag-isip tulad ng tao, o isang may kinalaman sa chi, baka isang elixir. Ngunit nang tuluyang mabasag ang shell, hindi siya makapaniwala. Isang pusa. Bago pa niya maproseso ang nakita, isang kamay ang biglang dumakma sa kanyang balikat. Hoy, ikaw! Mabilis na lumingon si Dan Yosong. Ang lalaki sa harap niya ay may mahigpit na ekspresyon. Ako ang opisyal ng seguridad sa distrito na ito. May gusto akong itanong sayo. Tumingin ang opisyal sa kanyang badge, at biglang lumawak ang mga mata nito sa pagkilala. Pasensya na sa abala. Umiti si Dan Yosong ng kalmado. Wala yun. Mabuti na lang may patunay ako bilang direktang disipulo ng Chanbong Martial Arts Academy. Ang plaka na ito ang solusyon sa lahat. Bumaling naman ang opisyal sa lalaking nakabulagta sa lupa, at mahigpit itong tiningnan. Sinubukan mong pahirapan ang pasang ito at tinakot pa si Dan Yosong. Mariing sabi nito, kung hindi dahil sa kakayahan niya, baka parehong nasa panganib na kayo. Sumagot si Dan Yosong, ginawa ko lang ang tama, hindi ba? Pero sa loob-loob niya, nag-iisip siya. Maaari kong idmanda si Gang Jindo sa tangkang pagpatay para turuan siya ng leksyon, pero may pera ang gago para bilhin ang kalayaan niya. Mahirap ipaliwanag ang lahat, lalo na ang pasang ito sa inventaryo ko. Habang hinihila na ng mga gwardya si Gang Jindo palayo, nagsalita ang opisyal, isasama namin tong tao na to. Tumango si Dan Yosong. Oo. Biglang may tumawag mula sa isang karwaheng nakaparada malapit sa kanila. Anong nangyayari dyan? Tumangala ang gwardya at nagbigay galang. Maligayang pagbabalik, Inspector. Naningkit ang mga mata ni Dan Yosong nang makilala ang figure sa harapan niya. Siya pala ang inspector ng Shangi Province, bumilis ang tibok ng puso niya. Kaya siya ang sikat na Jiang ng Zan S. Sangay, pumasok sa isipan niya ang isang bagay, ang taong ito ay makakasama natin sa pangalawang escort mission mamayang gabi. Sa masiglang pamilihan ng gabing iyon, bahagyang nakainom na ang inspector at kumaway habang nag-aayos na ng sarili upang umalis. Nag-enjoy akong uminom kasama kayo. Huwag ninyong kalimutan ang pabor ko, ha? At huwag ninyong hayaang uminom ang pasang yan, mahal ang alak na yan. Bahagyang namula si Dan Yosong dahil sa alak at lihim na nag-isip. Buti na lang at sa nakaraang buhay ko, hindi ako ganito kaina sa alak. Kung mag-isa lang ako, siguradong natalo ako sa inuman. Napatingin siya sa alaga niyang pusa at napangiti. Salamat sayo, munting kasama. Nakita niyang nakatitig ang pusa sa natitirang alak kaya agad niya itong pinigilan. Tama na, ito ay para kay ama sa bahay.
Pag-uwi ni Dan Yosong, sinalubong siya ng ama niyang may pagtataka. Ano yan? Pusa? Tanong ng kanyang ama. Tumawa si Dan Yosong. Hindi lang basta pusa, ama. Isa itong espiritual na hayop. Nanlaki ang mga mata ng kanyang ama. Ano? Isang espiritual na hayop. Habang pinagmamasdan nito ang nilalang, napansin niyang may hawak pa ang anak niya. At ano naman itong bagay sa kamay mo? Mukhang may espiritual na enerhiya rin. Uminom ito mula sa kanyang tasa at ngumiti. Nagtrabaho ka ng husto at sa wakas ay nakapasok ka na. Nakilala mo ang isang mataas na opisyal. Nakamit mo ba ang gusto mong makamit? Umiti si Dan Yosong. Ginawa ko ang lahat ng kaya ko. Umiti rin ang kanyang ama, puno ng pagmamalaki. Kita mo, hindi ka kailanman pagtataksilan ng pagsisikap. Noong una, naiinis siya sa mga salitang iyon, pero ngayon, parang ibang pakiramdam ang hatid nito. Ang sarap pakinggan ang mga salitang yan mula sa isang amang buhay pa, lumuambot ang boses niya habang nagsalita. Ama, may hihilingin ako sayo. Ano iyon? Tanong ng kanyang ama, na may halong pag-uusisa. Sandaling natigilan si Dan Yosong bago nagpatuloy. Alam kong madalas kang pumunta sa nayon. Sana, itigil mo na yon. Saglit na nag-isip ang kanyang ama bago tumango. Pag-iisipan ko. Kinuha nito ang tasa at uminom. Sinubukang ipaliwanag ni Dan Yosong ang tungkol sa nayon, ngunit biglang nagulat ang kanyang ama at napabulalas, ano ito? Ilang tasa na ang nainom bago naubos ang bote. Tumingon si Dan Yosong at nakita ang kanyang pusa sa tabi ng halos ubos ng bote ng alak. Napabuntong hininga siya. Hindi na naman ba uminom ang pasang ito? At huwag mong kainin ang pagkain para sa akin. Tumawa ng malakas ang kanyang ama. Napakaiba talaga ng espiritual na hayop mo. Isa itong pasang lasenggo. Napailing si Dan Yosong. Hindi ba baka nauuhaw lang ito? Umiti ang kanyang ama. Pinangalanan mo na ba ito? Umiling si Dan Yosong. Hindi pa. Saglit na nag-isip ang kanyang ama bago umiti. Paano kung Juju? Napangiti si Dan Yosong at tumango. Bagay na bagay sa kanya. At mukhang magkasundo naman kami. Habang lumulubog ang init ng sandali, lihim na nag-isip si Dan Yosong. Sana laging ganito kasaya si ama. Sa paparating naming escort mission, kailangan naming magtagumpay at makabalik ng ligtas. Pupunta ako sa Mount Hua upang makipagkita kay Yankang at tapusin ang aking misyon. 10 araw ang lumipas, at dumating na ang araw ng escort mission. Habang naghahanda si Dan Yosong para umalis, napatingin siya sa kanyang pusa at napabulong, parang lumaki ka yata. Wala ka namang ibang kinakain, puro alak lang. Ayos ka lang ba, Lasenggu? Iniabot ni Dan Yosong ang isang maliit na bote ng alak sa kanyang pusa bago humarap sa kanyang ama. Aalis na ako ngayon, ama. Pakialagaan mo si Ju para sa akin. Nagulat ang kanyang ama. Ha? Bakit? Araw-araw mo namang kasama yan, at sikat pa siya sa akademya. Umiti si Dan Yosong. Ngayon ang araw ng escort mission namin. Muling sinulyapan siya ng kanyang ama, napansin ang kasuotan niya. Kaya ganyan ang suot mo ngayon. Ayos yan. Natawa si Dan Yosong. Hindi naman, taglagas na kasi. Babalik din ako agad. Habang naglalakad palayo, inulit niya sa sarili ng may determinasyon, sige, punta na tayo sa Mount Hua. Ang escort mission, isang eksklusibong kaganapan na idinaraos ng mga opisyal militar ng Chanbong at Zan, ay malapit nang magsimula. Ngunit hindi ito basta-bastang gawain. Ang misyon na ito ay nakalaan lamang para sa mga direktang disipulo at mga kandidato na nagnanais maging susunod na mga Dragons at Phoenixes ng Chanbong Academy. Ngayong taon, isa sa mga senior instructor ang lumapit sa grupo at nagsalita ng may awtoridad. Ito ang inyong unang misyon upang maging ganap na mandirigma. Simple lang ang tungkulin ninyo, ihatid ng ligtas ang mga kalakal at bumalik ng buhay. Nagpatuloy siya, ang Transportation of Goods Agency ang magtatasa ng inyong kakayahan para sa inyong aplikasyon bilang susunod na Dragons at Phoenixes ng Chanbong Academy. Ipinakilala ang mga grupo, bawat isa ay kumakatawan sa iba't ibang paksayon. Ko at Pak West Bank Party, pinamumunuan ni Senior Wano, kasama ang 4 na iba pang senior at ang kahaliling si Yang Suan.
Ganjin Park Lighthouse Party, pinangungunahan ni Senior Yoon, kasama ang 4 na senior at ang kahaliling si Iju. Ngwangpak Winfrey Country Party, ang grupong ito ay daraan din sa Mount Hua at may mas mahabang paglalakbay, kaya't dinagdagan ang kanilang bilang. Pinamumunuan ito ni Senior G. Chol, kasama ang 4 na senior pati na rin ang kahaliling si Dan Yosong, Jang Giho, at Cheon Soso. Umalangaw-ngaw ang boses ng instructor. Ngayon, simulan na natin ang inyong escort mission. Habang inihahanda ang mga kargamento sa mga kariton, lumapit ang isang senior kay Dan Yosong. Mahalagang bagay ito para sa Hua. Siguraduhing maingat mong dalhin. Samantala, isang master ang tahimik na nagmamasid sa kanya. Si Dan Yosong, na nagtagumpay laban sa Plum Blossom Master, ay humiling ng isang hindi pangkaraniwang bagay, medyo nakakaintriga. Narinig ito ng isa pang master at tumawa. Hindi ko akalaing mismong pinuno ng Transportation of Goods Agency ang sasama sa grupong yan. Haha, sumulyap ang unang master at sumagot ng malamig, hindi mo na dapat pinapakialaman yan. Pero nagpatuloy ang pangalawang master, si Cheon Soso ay 16 na taong gulang na. Nakahanap na ako ng mapapangasawa para sa kanya. Napakunot no ang unang master. Wala na bang ibang lalaki mula sa Hua? Umiti ang pangalawang master, tila kumpiyansa sa kanyang desisyon. Nakipag-usap na ako sa pamilya Tang, pero nagbago ang isip ko nang makita ko ang batang master na si Chorang Yong. Mayabang, pero mahusay para sa kanyang edad. Higit sa lahat, maliwanag ang hinaharap niya. Nag-alinlangan siya saglit bago nagpatuloy. Pero hindi ko sigurado kung magugustuhan siya ni Cheon Soso, dahil may hanggi AA siya. Tumaas ang kilay ng unang master. Ano ang ibig mong sabihin? Nagpatuloy ito, at isa pa, kung babae ka, dapat mong sundin ang mga patakaran ng pamilya. Ngunit sumagot ang unang master, paano naman kung baligtad ang sitwasyon? Napakunot no ang pangalawang master. Ano? Umiti ang unang master, tila may panunuksong nakatago sa mga mata. Baka hindi mo talaga gusto ang batang iyon mula sa Hua, ano? Napailing ang pangalawang master at tumawa. Huwag kang mag-alala. Tumingin ang unang master sa kanya ng matalim. Huwag kang masyadong halata. Ang mahalaga ay maihatid ng ligtas ang batang iyon sa Hua. Siguradong sapat na yon. Habang pinagmamasdan ni Jonggi Huang ang palitan ng usapan, may kung anong bumabagabag sa isip niya. Inisip niya, walang duda, siya ay maganda, may talento, at may matibay na personalidad. Isa siyang napakahalagang hiyas para sa amin. Pero naaawa ako sa kanya. Kung naturuan siya ng maayos, maaari siyang maging isang matatag na mandirigma o isang dakilang bayani. Biglang naputol ang kanyang pag-iisip nang magsalita si Master Tong. Siya nga pala, si Dan Yosong ay espesyal sa kanyang sariling paraan. Dapat mong malaman kung sino ang dapat bantayan. Isa pa, nababahala rin ako kung gaano siya umaasa sa swerte. Muling naging seryoso si Jonggi Huang at sumagot, huwag kang mag-alala. Habang naghahanda ang grupo para sa kanilang paglalakbay, isang mag-aaral ang lumapit kay Yosong matapos mapansin ang kanyang mga gamit. Lahat, ihanda na ang inyong mga espada at kagamitan. Hindi na tayo makakabalik para kunin ito kapag nakaalis na tayo. Habang pinagmamasdan ang dala ni Yosong, nagtanong ito, ano yang mga dala mo? Hindi ka ba nagdadala ng sobra? Hoy, ano yan? Nakita nito ang isang palayok at agad na nagulat, perpekto ito. Pero, hindi ko naman kayo sinabihan na magdala ng palayok. Paano mo nalaman na kakailanganin natin ito? Saglit nang umiti si Dan Yosong at sabik na sinabi, pwede na ba tayong umalis? Sa kanyang isipan, nag-uumapo ang pananabik, hindi na ako makapaghintay na simulan ang escort mission na ito. Sa gilid naman, ang staff ay nagtataka habang pinagmamasdan siya, Bagong mukha. Isa ba siyang bagong estudyante? Biglang lumapit ang unang guro, may hawak na watawat. Kami, mula sa ahensya ng transportasyon ng Kalakal, ay magdadala ng kargamento patungong bundok Hua sa ilalim ng watawat ng Plum Blossom. Mataas niyang itinaas ang bandila at sinabi, kung sino man ang papasan nito at pangungunahan ng grupo, makakatanggap ng 10 dagdag na puntos. Sino ang gustong magdala nito? Agad na lumapit ang isang estudyante, puno ng kumpiyansa. Ako na.
Dala ko ang pambansang watawat noong nakaraang taon, kaya hayaan niyo akong gawin ito. Nagulat si Giho at nagtanong, ha? Hindi natin gagamitin ang pambansang watawat. Biglang sumabat ang si Soso, tutulungan kita. Iniabot ni Jonggi Huang ang watawat sa estudyante at nagbabala, Gonchol, iba ang bandilang ito kumpara sa isang ordinaryong watawat. Kailangan mong dalhin ito sa unahan at buhatin ito ng buong araw. Subukan mo muna bago ka magdesisyon. Kumpiyansang tumango ang estudyante, oo, kaya ko to. Ngunit nang kanyang hawakan ang poste, agad siyang nanlumo. Ano to? Bakit ang bigat ng flagpole? Hindi ko kaya. Tahimik na pinanood ito ni Dan Yosong at inisip, ang watawat ng Plum Blossom ay kilala sa hanay ng mga bantay bilang isa sa pinakamahirap dalhin, dahil ang poste nito ay may bigat na 2,000 nang. Lumapit ang guro kay Dan Yosong, may alam ng ngiti sa kanyang mukha. Mukhang naiinip ka na, tila alam mo kung ano ang kailangang dalhin para sa misyon na ito. At alam mo rin na mabigat ang flagpole ng Plum Blossom, saan mo nalaman ang lahat ng ito? Unti-unting nagbago ang tono ng guro, bahagyang may paninita. Ngunit mukhang hindi mo naisip na ang isang escort ay dapat palaging maging maingat at mapagmatsyag. Dati, isa ka lang kliyente. Pero ngayon, isa ka ng bantay. Malaki ang pagkakaiba ng pakiramdam, hindi ba? Matapos ang kanyang mga salita, bigla siyang bumunot ng scroll at nagsulat. Dan Yosong, bawas 10 puntos. Walang pag-aalinlangan, agad siyang nagpatuloy, bilang parusa, ikaw ang magdadala ng watawat ng Plum Blossom, nang walang natatanggap na puntos para rito. Sa halip na sumimangot, matibay na tumango si Dan Yosong at buong determinasyong sumagot, oo, gagawin ko. Mabilis namang inabot ng nahihirapang estudyante ang watawat sa kanya. Sigurado ka bang kaya mo to? Muling tumango si Dan Yosong, oo, huwag kang mag-alala. Sa kanyang isipan, naisip niya, bahagi ito ng aking pagsasanay. Habang tinanggap niya ang mabigat na watawat, muling nagsulat sa kanyang scroll ang guro. Dan Yosong, bawas 10 puntos para sa hindi pakikinig sa anunsyo ng transport officer. Dan Yosong, bawas 10 puntos para sa hindi magandang asal. Dan Yosong, dagdag puntos para sa pagdadala ng kapaki-pakinabang na kagamitan. Ikalawang araw ng escort mission. Tahimik na pinagmamasdan ng master ang bawat detalye. Ramdam ang tensyon sa paligid. Hindi ito patas. Lagi na lang niya akong pinapanood. Pero ayos lang, baka makakuha ako ng mas maraming puntos dahil dito. Ang totoong problema ay kung kailan aatake ang mga kaaway. Kung tama ang naaalala ko, sa loob ng 8 araw mula ngayon, may mangyayaring insidente sa Yosan. Ikatlong araw ng escort mission. Muling nagsulat ang master sa kanyang scroll. Bawas puntos sa paglalagay ng watawat sa balikat. Bawas puntos sa pagsasalita ng masyadong malakas. Bawas puntos sa pagpupunas ng pawis gamit ang watawat ng Plum Blossom. Bawas puntos sa paglalagay ng Plum Blossom flag sa lupa. Habang nagmamasid, inisip niya, patuloy siyang nakakakuha ng bawas na puntos sa bilis ng takbo nito, baka bumagsak siya dahil sa dami ng paglabag niya. Pero mas matyaga siya kaysa sa inaasahan ko. Napatingin siya kay Dan Yosong, na patuloy na pasan ang mabigat na watawat. Karamihan sa mga escort ay nagpapalit-palitan sa pagdadala ng ganitong bandila. Pero ikaw, patuloy mong binubuhat ito. Kita ko sa mukha mo, nababagot ka na. Muling nagsulat ang master sa kanyang scroll. Dagdag puntos sa pagpapakita ng responsibilidad at tiyaga sa pagdadala ng watawat. Ngunit saglit siyang nag-isip, at agad ding binura ang dagdag na puntos. Masyado pang maaga para humusga. Tignan natin kung hanggang kailan mo kayang akuan ang responsibilidad na ito. Ika-9 na araw ng escort mission, ika-9 na kampo. Patuloy na binabantayan ng master si Dan Yosong. Ang mga bantay na nagdadala ng kalakal ay walang karangyaan ng pahinga. Bukod sa watawat, dapat ding marunong kang mag-set up ng kampo, mag-ukay ng drainage ditches, gumawa ng matibay na pundasyon para sa mga tolda. Mahalaga rin ang kaalaman sa pag-aayos ng buhok, pagre-repair ng sapatos, at pagtatayo ng lutsuan. At higit sa lahat, dapat marunong kang magluto. Biglang may sumigaw, handa na ang espesyal na sabaw ng kuneho. System message.
Mission complete, magluto ng pagkain 5/5. Passive skill, cooking LV. Isa, mastery, 53%. Status, trainee. Additional effects, wala. Isang lalaki ang tumikim ng sabaw at napangiti. Wow! Tulad ng inaasahan. Buti na lang sumama ka sa amin. Lumapit ang kaibigan ng YUSONG at ngumiti. Ako na ang huhuli ulit ng kuneho sa susunod. Isama mo rin ang sa akin. Napansin ng ang kaibigan niyang nakayapak at nagtanong, bakit ka naglalakad ng walang sapatos? Napakamot ito sa ulo, lahat ng binili kong sapatos, nasira. Tamad kasi akong gumawa ng mga bagay gaya mo, kaya mas okay nang maglakad na lang ng nakayapak. Agad namang nagsulat ang master sa kanyang scroll, Janggiho, hindi mo alam kung paano magluto, hindi mo rin alam paano ayusin ang sapatos mo. Isa pang bawas na puntos para sa'yo. Huwag mong bawasan ang puntos ko. Wala naman akong problema sa paglalakad ng nakayapak. Kinagabihan. Lumapit ang master kay Dan Yosong habang nakatingin sa maliwanag na buwan. Malapit na itong matapos. Maganda ang buwan ngayong gabi. Gusto mo ba ng isang baso ng alak? Nagulat si Dan Yosong. Ha, hindi ako pwedeng uminom ngayon. May duty pa akong magbantay mamaya. Umisi ang master. Huwag ka nang magpanggap. Isang beses lang ako nag-aalok. Saglit na nag-alinlangan si Dan Yosong at sumagot, pinaglalaroan mo lang ako. Hindi ko talaga alam kung anong gagawin ko. Muling ngumiti ang master. May batas ba na nagbabawal sa'yo na uminom ng isang baso ng alak? Napabuntong hininga si Dan Yosong. Pinagmamarkahan mo kami sa likod ng eksena, nang hindi namin nalalaman. Sino ba ang makakaintindi sa puso ng pinuno ng transportasyon ng kalakal? Sandaling natahimik ang master bago seryosong sinabi, pareho lang tayo. Hindi rin kita gaanong kilala, kaya sinubukan kitang pahirapan. Patawad. Umiling si Dan Yosong, ayos lang. Hindi naman ako mamamatay sa bigat ng watawat na to. Hindi rin mahirap magluto para sa kanila o gupitan sila ng buhok. Nagbiro ang master, nagreklamo ka ba? Napangiti siya at idinagdag, huwag mo nang alalahanin ang ratings ng escort mission. Ikaw ang may pinakamataas na puntos sa ngayon. Hanggat walang matinding mangyayari, matatapos mo ito na may pinakamataas na grado. Napangiti si Dan Yosong. Mabuti naman kung ganon. Nagkaroon ng interes ang master at bahagyang lumapit, sabihin mo nga, paano mo nagagawa ng mahusay ang trabaho mo? Nag-alinlangan si Dan Yosong, nag-iisip, well, common sense lang yan. Sa nakaraan kong buhay, halos 30 taon akong naglingkod sa Murim Alliance, naging escort ng anak ng isang mababang ranggong opisyal o kaya'y sumabak sa mapanganib na mga misyon. Maraming maliliit na utos ang ibinibigay sa amin ng Murim Alliance. Noon, hinahangaan ako ng dati kong asawa noong sinabi kong isa akong mandirigma ng Murim Alliance, pero iniwan niya ako nang malaman niyang kabilang lang ako sa auxiliary squadrons. Hindi ko naman pwedeng sabihin ang lahat ng iyon, pero may isa pa akong gustong sabihin, wika ni Dan Yosong. Kung papayagan mo akong makainom ng kaunting Sinu Western Phoenix wine, baka sabihin ko sayo. Iniabot ng master ang alak sa kanya. Oh, gusto mong makabawi gamit ito. Alam mo ba kung ano ito? Nilasahan ni Dan Yosong ang alak at agad na napabulalas, wow! Talagang walang kapantay ang bango at kalidad ng alak ni Bong Sang-yun. Namangha ang master. Mukhang bihasa kapag dating sa alak. Ano nga ba ang sikreto mo? Sumagot si Dan Yosong, binabasa ko ang Standard of Treasure of Hong Songi sa Sangsan. Aba, libro pala yan. Tanong ng master. Tumango si Dan Yosong. Oo, bagong libro ito ni Jungjo, at talagang napakaganda. Natuwa ang master. Ayos. Ay rekomenda ko ito sa lahat ng disipulo pagkatapos nito. Kaya pala, ito ang sikreto mo. Ngayon malinaw na. Pero may gusto akong itanong, may balak ka bang sumali sa ahensya ng transportasyon ng mga kalakal? Kung ikaw ang magpapatakbo, posibleng maging pinakamahusay ka sa Shangi, o baka nga sa buong mundo. Kayamanan at kasikatan ang naghihintay sa'yo. Napaisip si Dan Yosong. Ang pinakamahusay sa buong mundo. Ang ganda pakinggan, pero, tumawa ang master. Mukhang tinatanggihan mo ako, ah.
Sumagot si Dan Yosong, malayo ang agwat ko sa pinakamahusay sa mundo. Hindi yun posible. Haha, ayos lang. Naiintindihan ko, sagot ng master. Habang naglalakad pabalik sa kampo, napabulong ang master, ang pinakamahusay sa mundo, ha? Samantala, nag-isip si Dan Yosong, ang pinakamahusay sa mundo, hindi ko inasahan na ganito pala ka-exciting ang ideyang to. Biglang may narinig siyang tinig. Ito ba si Dan Yosong? Napakunot noo si Dan Yosong. Boses. Teknikang voice transmission ba ito? Sumagot siya, oo, sino ka? Tama, ako ang nagpapadala ng boses na ito. Nag-isip si Dan Yosong, hindi ko alam kung saan ito nanggagaling, ang voice transmission ay isang teknik na hindi ko naranasan sa nakaraan kong buhay. Biglang lumitaw ang isang system message. Ang kalaban ay gumamit ng whisper function. Ang iyong whisper function ay na-activate. Mission, simulang gamitin ang whisper function. Gantimpala kapag nagtagumpay, dagdag 10% sa lakas ng katawan. Parusa kapag nabigo, wala. Napangiti si Dan Yosong. Wow, ikinukumpara nila ang voice transmission sa isang bagay na tinatawag na whisper. Nakakaintriga talaga ang mga pangalang naiisip nila. Polola ng polola ang mga ito. Nagpatuloy ang tinig, huwag kang magsalita. Makinig ka lang sa akin. Lahat ng impormasyon na ibinigay mo sa inspector noong huling inuman ay lumabas na tama. Magkunwari kang wala kang alam sa paparating na insidente. Nag-isip si Dan Yosong, sa ngayon, ang magagawa ko lang ay maghintay at maghanda. Bukod pa riyan, nagpatuloy ang tinig, dapat nating marating ang Yosen bukas. Kapag nakabalik na ang mga gwardya ng inspector sa Imperial Palace, wawasakin nila ang Ihokei Bandit Group, isa sa mga kalaban ng 18 Green Forests. Lahat ng kasama ay magkakamit ng isang ranggong promosyon. Napaisip si Dan Yosong, mukhang pangalawang beses na niyang hiniling ang misyon ng pag-escort, lahat ay nangyayari ayon sa plano. Ano ang dapat kong gawin? Tanong ni Dan Yosong habang iniisip, gusto kong sagutin ang bulong na ito. Sumagot ang tinig, kung sakaling may emerhensya, itago mo ito. Iniabot nito kay Dan Yosong ang isang military firecracker. Kapag pinaputok mo ang signal na ito, agad na magpapadala ng mga opisyal mula sa himpilan ng inspector malapit sa Yosen. Sa campsite sa harap ng Yosen Mountain, nakangising lumapit ang kaibigan ni Dan Yosong at tumawag, Dan Yosong. Paano kung maghanda ka ulit ng espesyal mong sopas ng kuneho ngayon? Napangisi si Dan Yosong. Hulihin mo muna ako ng kuneho, at saka natin pag-usapan. Talaga, panghahawakan ko yang sinabi mo. Ani ng kaibigan niya, sabay taas ng kilay. Mabilis na tumugon si Dan Yosong, syempre. Dahil sa pananabik, napasuntok sa hangin ang kaibigan niya. Ayos. Makakahuli ako agad. Narinig ng master ang usapan nila at may pilyong ngiti habang nagsalita, pwede rin ba akong makahingi? Walang pag-aalinlangan, sagot ni Dan Yosong, syempre. Napalingon ang master sa kaibigan ni Dan Yosong at ngumiti, kung makahuli ka ng 2, hindi, 3 kuneho, bibigyan kita ng dagdag na 5 puntos. Makalipas ang ilang sandali, si Dan Yosong at Soso ay nagtungo sa gubat. Habang naglalakad, napansin nila ang ilang kabute. Yumuko si Dan Yosong upang pulutin ang mga ito, nang biglang nagsalita si Soso na may mapanuksong tono, Mr. Dan Yosong. Napalingon si Dan Yosong, litong-lito. Mister, bakit mo ako tinatawag ng ganyan bigla? Umiti si Soso, puno ng kapalyahan. Ano bang gusto mong itawag ko sa'yo? Bahagyang nag-alangan si Dan Yosong. Tawagin mo na lang akong Dan Yosong, o kaya sa pangalan ko na lang. Ayaw mo ba? Tanong ni Soso, halatang nag-uusisa. Napabuntong hininga si Dan Yosong. Ano bang pumasok sa isip mo para tawagin akong Mr. Majesty, na rin kaya? O baka naman tatawagan mo rin akong ganun palagi? Sa isang pilyong ngiti, idinagdag pa ni Dan Yosong, o baka naman gusto mong tawagin akong Pogi. Napataas ang kilay ni Soso. Gusto mo bang bugbugin kita? Makalipas ang ilang oras, dumilim ang langit at biglang bumuhos ang ulan. Napabuntong hininga si Soso. Mukhang mahirap na ang natitirang daan. Habang umuulan nag-uusap ang dalawa at napansin ni Yosong malalim ang iniisip ni Soso. Sinabi niya kay Soso na baka hindi mo gusto pumunta,
Napatingin naman si Soso sa kanya at sinabi mukhang may alam ka na sa balita. Napangiting sinabi ni Yosong na kaya sinama si Soso sa escort group ay meron din dahilan, at naunawaan kagad ni Yosong nang nakita niya ang dalawang master ay nag-uusap bago sila umalis. Sinabi ni Yosong na hindi ka naman ganyan na klaseng tao na kilala ko. Kung ayaw mo sa mga bagay-bagay pwede ka magsalita. Ngunit napayuko lang si Soso at malalim ang iniisip. Nakangiti naman si Yosong at sinabi na hindi ka nababagay sa lugar na iyon lalo na kay Chorangyong. Meron kang kalayaang pumili ng iyong hinaharap dagdag pa niya. Nakangiti tumingin si Soso kay Yosong at nagpasalamat sa mga sinabi niya at sa mga tulong niya nakaraan. Biro naman ni Yosong na kung ganoon tawagin mo na akong pogi. Napakunot ng noo si Soso at nagaambos suntukin si Yosong sa kanyang biro. Ngunit may napansin si Yosong sa likod ni Soso sa kagubatan. Sinabi naman ni Soso na iniiba niya lang ang usapan. Nagulat si Yosong sa nakitang maraming nakatagong nilalang sa likod nila, nakangiting sinabi na mukhang delikado tayo dito ani niya. Bigla niya hinawakan ang braso ni Soso at tinanong siya kung anong ginagawa niya habang tumatakbo sila sa ulan. Bumilis ang tibok ng puso ni Dan Yosong sa matinding pagkagilty. Dahil sa akin nangyari ito, ako ang may kasalanan. Napalingon si Soso sa anino ng mga humahabol sa kanila at sumigaw, ano pang hinihintay mo, ha? May mga taong may hawak na sandamakmak na sandata na nagtatago sa mga palumpong. Mabilis na inutusan ni Dan Yosong ang kasama niya, huwag ka nang lumingon. Tumakbo ka na lang. Sa wakas, nakarating sila sa kampo, basang-basa sa ulan. Sa kanilang pagdating, masayang itinaas ng kaibigan ni Dan Yosong ang ilang kunhong nahuli niya. Oh, nandito na rin kayo. Ang dali lang hulihin ng mga kuneho. Sinubukang intindihin ng master ang kanilang sinasabi, ngunit natabunan ng lagaslas ng ulan ang tunog ng kanilang boses. Anong sinasabi nila? Hindi ko marinig dahil sa ulan. Bigla siyang natigilan at lumaki ang kanyang mga mata nang mapansin ang paggalaw sa likuran nila. Mga bandido. Sigaw ng master. Habang mabilis siyang nag-iisip, dumaan sa kanyang isipan isang grupo ng bandido. Sa ganitong parte ng bundok, agad siyang nag-utos, hipan ang tambuli. Bilisan ninyo. Opo, master. Sagot ng isa, at sa isang iglap, pumailan lang sa himpapawid ang malakas na tunog ng tambuli, gumuguhit sa gitna ng malamig at basang hangin ng ulan, na nagbabala sa lahat sa nalalapit na panganib. Hinawakan ng master ang kanyang sandata, ang boses niya'y matatag at may autoridad. Lahat sa posisyon. Protektahan ang kargamento sa lahat ng paraan. Agad na pamwesto ang grupo sa paligid ng kargamento. Isa sa kanila, kinakabahan, ay mahina ngunit puno ng pangamba na nagsalita. Sok, napapalibutan tayo. Mabilis na inikot ng Dan Yosong ang kanyang paningin, unti-unting tumindi ang kanyang inis. Buwezat. Wala ng apoy. Kailangan ko ng apoy. Sumilip siya sa paligid ng kampo, lalo pang lumalim ang kanyang pag-aalala. Dahil sa ulan, hindi pa man lang nakapagsimula ang iba sa pagluluto. Wala man lang ni isang apoy. Hindi tulad ng karaniwang mga bandido, ni hindi sila humingi ng pera. Wala silang alinlangan sa pag-atake, kahit nakita na nila ang Plum Blossom Flag. Pinalibutan nila kami sa isang iglap. Sa ganitong sitwasyon, buhay mo ang nakataya. Ang mga hanggal ang unang namamatay, at ang mabilis ang siyang nagtatagumpay. Gantimpala sa tagumpay, pagkuha ng martial art interpretation. Parusa sa kabiguan, hindi makakagalaw ng 3 araw. Isang estudyante ang nagsisigaw na, ayoko pang mamatay. Bigla siya hinayla ng isang staff at sinabi, hoy! Kung hihiwalay ka sa porma sayon, mamamatay ka agad. Hayop. Mamamatay lang ako ng ganito. Pinoprotektahan ko lang ang mga walang silbing to. Sa gitna ng kaguluhan, isang bandido ang sumigaw habang pilit na pinipigilan ang kasamahang tumakas. Bakit mo siya pinipigilan? Halika rito, batang master. Biglang napalingon ang isang bandido at nagulat nang dumating si Yosong sa eksena. Hoy, tingnan mo. Mas magaling pa ang junior mo kaysa sayo, senior. Ani ng isang staff. Sinabi naman ni Yosong na buksan mo ang mga mata mo senior, nagulat sa nakikita. Ang level nila ay mas mababa kaysa sa atin.
Level 7 ang mga senior natin pero ang mga ito, level 5 lang. Nagtataka ang senior at sinabi, anong ibig sabihin yan? Sinabi ni Yosong na, hindi. Ang ibig kong sabihin habang nakikipaglaban, biglang kinuha niya ang palakol sa kalaban. Mas malakas tayo kesa sa kanila. Ika ng bida. Tumataas ang lakas ni Yosong ng 20% dahil sa palakol. Ngunit sa kabila ng kanilang kalamangan, patuloy na dumarami ang mga kaaway. Ilang tao pa ba ang lalabas? Kapag espada ang hawak, tumataas ang bilis ng pag-atake ng 20%. Pero kung magpapatuloy ito, unti-unti tayong mauubos. Hindi ito magandang sitwasyon. Ang estratehiya nila ay nakatuon sa depensa, pero epektibo lang ito laban sa kakaunting kalaban. Ngayon, may higit 50 pang kalaban at wala na silang 20 natitirang kasamahan. Sa may bandila, mas malalakas ang mga kalaban. Wala nang ang oras para magbigay ng utos ang kanilang pinuno. Kailangan natin ng mamumuno. Ani ni Yosong. Bigla siya sumigaw si Yosong at sinabi sa kanila na kalma lang. Ituon ang atensyon sa laban. Wala silang estratehiya. Huwag kalimutan ang mga natutunan natin. Gamitin natin ang fusion tactics. Ryo Agent. Gamitin ang 6 direction swords, unang bugso ng atake. Ang kalaban ay may karaniwang level 5, pero ang kanilang grupo ay mas mataas. Ako, level 15. Si Jang Giho, level 16. Si Chian Soso, level 10. Mas malakas tayo kaysa sa mga bandido. Kung magkakaisa tayo, kaya natin to. Ayos, gumagana ito. Sabi ni Giho. Biglang may atake kay Giho at sinalag ito ni Yosong, hoy, mag-ingat ka. Diba, sabay tayong sisalang sa Murim Alliance troops. Sabi niya. Sumagot naman si Giho, tama ka, salamat. Biglang bumalik ulit sila sa Porma Sion, Ryo Agent. Ikatlong bugso ng atake. At unti-unti nilang nababawasan ang mga kalaban. Ngunit napapalibutan pa din sila mga bandido. Astig mo ngayon, pare. Sabi ni Giho. Wala pa tayo sa kalagitnaan. Mag-focus ka. Sabi ni Yosong. Napasabi si Giho sa mga bandido, Tara. Lumapit kayo, mga halaang bituka. Nag-aalab ang dugo ng mga mandirigma. Isang kasamahan nila ang unang beses nakapatay, pero hindi siya nag-atubili. Sabi ni Yosong habang nakatingin kay Giho. Pwede ba ako sumali sa inyo? Ika ni Soso naglumapit sa dalawa. Siyempre naman, sabi ni Yosong. Malugod naming tinatanggap ka, Soso. Ngunit biglang nagbago ang ekspresyon ng isa sa mga bandido. Hindi ito maaring mangyari. Ilang tao pa ang mamamatay sa kamay ng mga batang ito. Ayusin niyo ang pakikipaglaban. Biglang may salitang bamulong sa kanya, ikaw ba ang leader ng mga bandido? Nagulat ang leader ng mga bandito at sinabi, ano? Isang boses ba ito? Sumigaw ang bandito at sinabi, sino ka? Magpakita ka sakin. Nagsalita naman ang isang boses at sinabing, sino ako? Isang apoy ang lumabas sa hangin at biglang lumiyab ang leader ng bandido. Sinabi ng boses na siya ang liyab ng hustisya. Nagulat ang ibang mga bandido sa nakita, ano raw? Ano yung apoy? Ika nila. Nakita nila ang kanilang leader ay nasusunog sa apoy. Napansin ni Yosong ang mga pangyayari at biglang nagulat ng hindi ang kanyang firecracker. Dali-dali niyang sinabi hindi ito oras para magulat at biglang binaba niya na ang paputok. Isang signal ang bumungad sa langit at sinabi. Gumagana na ang plano. Ang mga tauhan ng inspector ay paparating na. Hindi lang nila naprotektahan ang kargamento, kundi pati na rin ang mga tagadala nito, mga kabataang walang karanasan sa tunay na labanan. Outnumbered sila ng mga bihasang bandido, pero unti-unti nilang naitulak pabalik ang mga kalaban. Si Dan Yosong, lumalaban na parang isang veterano mandirigma. Sinabi ni Yosong na, malapit nang dumating ang tropa ng inspector. Kailangan lang nating magtagal. Isang bandido naman ang nagsabi na, patay na ang pinuno natin. Ano na ang gagawin natin? Habang isang malaking tao ang nasa likod nila at nagsabi, hoy! Nandito pa ang bise-hepe. Mga inutil. Kahit patay na ang pinuno, dapat mas alerto kayo. At bigla niya hinampas ang mga kasamahan. Vice Chief Level 19. Lakas, 105.
Nagulat si Yosong na nakitang lakas ng kalaban at sinabi, hindi siya kasing lakas ni Chorangyong, kaya maaaring gumana ang Tiger Fist ni Giho laban sa kanya. Galit na nakatingin ang Vice Chief at sinabi, nahuli kami ng militar at kasalanan mo to. Napatingin si Yosong at sinabi, iyon pala ang pinuno nilang nasunog kanina. Hindi ko alam kung ano talaga ang nangyari, pero, kailangan na naming umatras. Dali-dali siyang umalis sa harap ng Vice Chief at sinabing kailangan lang natin gawin ay tapusin siya, at wala na ang Ihokay Bandits. Biglang lumitaw ang Vice Chief at sinabi, hahaha. Nakakatawa ka. Nasaan na ang tapang na ipinakita mo kanina, ha? Gulat na nakita ito ni Yosong, sok. Mas mabilis siya kaysa sa inakala ko. Wala akong choice, kailangang harapin ko siya. At ginamit niya ang kanyang nakatagong teknik. Paano mo? Napa-atras si Yosong sa lakas ng kalaban. Ang lalaking to ay bihasa sa pakikipaglaban. Mahirap siyang labanan ng mag-isa. Ika niya. Tumingon si Yosong sa ibang mga kasama at sinabing, palibutan natin siya. Lahat, tulungan niyo ako. Mati Zining Chores of Formation. Handa na. Tara na. Tumugon ng ibang mga estudyante. Nakaka-excite to. Game na. Sabi ni Giho. Handa na kami Yosong, sabi ni Soso. Ngayon lang ata ako tinawag ni Cheon Soso nang walang apelyido, pero ayos lang yun. Combat Formation 6 Direction Swords, ikawalong Bogzo. Rilin Wheel. Isang galaw mula kanan papuntang kaliwa. Isang teknik ng ganap na pagwasak. Ang atakeng ito ay batay sa paalang na mga paghiwa gamit ang espada. Kapag sabay-sabay na ginalaw ng maraming mandirigma, nagiging isa itong ibang klaseng martial art. Karaniwan itong ginagamit laban sa mga alagad ng kultong demonyo. Ngunit, hindi ko alam kung epektibo ito laban sa mga bandido. Kayong mga daga, huwag kayong maging mayabang. Sabi ng vice leader ng bandido at napatalsik sila Yosong sa nangyari. Kapag may hawak na palakol, tumataas ang lakas ng 30%. Muntik ko nang mabitawan ang palakol. Sabi ni Yosong. Ang sandata ng kalaban ang problema. Ani niya sa hawak ng bandito. Kapag may hawak na palakol, tumataas ang lakas ng 30%. Mabigat ito at mahirap tapatan. Halos masira na rin ang mga sandata natin. Sa ganitong sitwasyon, tatapusin ko na to. Ika ni Yosong. Nakahanda na ang Vice Chief na kalaban para sa atake. Sinabi niya ito na ang katapusan mo na bata at hinampas patungo kay Yosong. Lumusob din si Yosong at hinarap ang kalaban. Kapag may hawak na espada si Yosong, tumataas ang bilis ng atake ng 30%. Ayan. Gumagana ang plano. Biglang binitawan ni Yosong at ang espada, ay para bumagal ako ng 30%. Ang 30% na diferensya sa bilis ng pag-atake ay napakalaking bagay. Ang palakol ay nagpapabagal sa akin, kaya ginawa niya ay dinilay ang pag-atake. Ito'y isang paraan para maiwasan ang hampas ng kalaban at umatake ng malakas. Bumagsak ang vice-leader ng mga bandido at natalo ni Yosong. Nakangiting nakatayo siya at sinabi, kapag tiyak na ang laban, nagkakaroon ng epekto ang bawat galaw. At dahil doon, pwede ko siyang tapusin. Ngayon, ang natitira na lang, ang mga hampas lupa. Iniangat ni Yosong ang putol na ulo ng kalabang Vice Chief. Nagulat ang mga ibang bandido sa nakita isa sa kanila ay sumigaw, Hoy, Guangha! Patay na si Alan. Sinabi ni Yosong na, wala na ang Ihokay Bandits. Sumuko na kayo. Isang misteryosong lalaki naman ang nagsabi, mukhang tapos na ang lahat. Habang umiinom ng alak at sinabing, masarap ang iniinom niya habang pinagmamasdan sila Yosong. Biglang dumating na ang mga militar sa eksena at hinuli ang mga bandido. Sinabi ng liyab na hostia na walang kwenta din ang firecracker dahil dumating ang mga sundalo nang tapos na ang pangyayari. Sinabi niya din na isang malaking gulo ang nangyari, lahat ito ay nangyari dahil kay Chorangyong. Mabuti na lang din daw na sinabihan siya ni Sangay tungkol dito at ang security group ay isa sa kanilang mga sekta. TSK, mukhang ito na ang kapalaran natin, magkikita tayong muli sa Mount Hua, mga bata, ikanya at papales na sa lugar.